bilis umaksyon, walang hidden charges, at libre ang pag-aayos kung may connection problem. For more information, you can check their Facebook page, Go Wiser Zamboanga, or you may click Apply Go Wiser PH. Go Wiser Zamboanga Corporation main office is located at Governor Ramos Avenue, Santa Maria, Zamboanga City, or you may contact them at 0965-759-5449. Switch na! Go faster, go unlimited, go smarter, go wiser! The one na Mega-Notisya. 105.9 The one, the only one. Solid G-I-L. Give it live. Solid Editorial 105.9 Media Mo FM. Solid. Eksakto, alas 9:32. Media Mo. 9:32 in the morning. Continual dianton programa Give It Live junto con GIL Klima ko. Issues of local concern, issues of public interest. Pero diaton last segment mga bisinos, last few 30 minutes maybe, depende si man-extend kita. Mga interesable mga discussions on medical aspect mga bisinos. Pero hasta na 30 minutes, tamirayo, good enough para con el diato na bisita. Mankwento acerca cuantos mga medical concern. Radiation therapy. Radiation therapy's role in cancer treatment. Uy, vosotros con este, importante este. Siya na kita invited guest, resource person, a medical doctor by profession, siyempre mga doktor, el que tali na West Metro, el que ara, taki ay manhunto ka naton. Uno del mga kunkien, dali sila el konfiansa para representa con el institusyon West Metro. Si Doktora Ella May Cruz Lim. Si Doktora Ella May D. Cruz Lim. DPBRO FPCR Radiation Oncologist. Manhuntulay ka natin mga bisinos, i-diskuti kwantos mga health concern. Pasabal mga importante po de ustedes aprende. Mga televiewers diaton, radio listeners, alin na diaton Facebook Live. Takia, si Doktora Ella May. Doktora, your microphone. Doktora, good morning. Good morning po. Good morning Yes. po, sir. Yes, my name is Hil Klimako. All right? Hello po, sir. Yes, ma'am. Okay, nice to have you today as our resource person na diaton programa. Yatarda, matagal na siguro si Doktora sa medical profession, Doktora? So, relatively new pa lang po. Okay. So, wala pang 10 years in practice. Ah. Pero in training, Matagal na rin, matagal no? na. Kasi Oo. mahaba yung training. Ibig sabihin po, 10 years in actual practice, pwede nating sabihin, parang kulang pa yung years of practice of 10 years. Parang mahaba, no? Sa amin, sa media, yung appreciation namin, pag sabi natin, mga medical doctors, Opo. every year, may mga ano yan sila, may professional growth, maraming mga training. Siguro, 5 years, tamang-tama na. Pero sa inyo, 10 years, kulang pa. Kailangan pa i-enhance. Ganon ba yun? Yes po. So, kasi yung development sa medicine, hindi yes. siya stagnant. Tama, tama. So, lalo na sa amin sa radiation therapy, almost every year may bagong machine, may bagong technology. So, kailangan po talaga mag-update. Ay, si tama po. Oh. And alam po natin, ang radiation therapy, isa sa mga bagong medical treatment bang tawag natin dyan or medical procedure ba? Bago lang, dito nga sa Zamboanga siguro, years back lang ito, recently, Doktora. Yes po. So, historically, Yes, ma'am. ang radiation therapy, isa sa mga oldest treatments na pwedeng gamitin sa cancer treatment. Okay. Pero yung technology niya, as with other fields ng medicine, medyo matagal nakarating sa Philippines. So, I see. kumbaga sa Western countries, meron na sila sa atin after several years pa magkaroon. So,
lucky tayo sa Zamboanga kasi we have radiation treatments available sa Region 9. So, one of the centers, cancer centers with radiation therapy available po, yung West Metro na. I The see. other one is ZCMC. Dalawa lang po. Dalawa lang sila. I see. All right, considering this is one of the latest, pwede nating sabihin, treatment sa bagong teknolohiya natin, but one of the oldest all over the world. Kaya lang parang, yung influx ng technology sa Pilipinas, not as fast as other countries, Doktora, no? Obviously. Yes po, and sadly, ganun yung naging trend. Oo. Pero ang important, eventually, nakaka-catch up din Yes, tayo. yes. Oh, but I'm very sure yung mga professional doctors natin, like you've mentioned earlier, na continuous and upgrading ng mga skills and knowledge sa ganitong klaseng field of concentration sa medical profession. May mga opportunities ba yung mga tulad nyo, anong tawag dito? Radiation oncologists, na may mga foreign or studies abroad para to broaden more yung understanding and practice sa ganitong profession, Doktora? Actually, sir, meron po. Talaga, oo. Well, trained ako, residency training sa PGH, and then after residency, nag-fellowship po ako sa Canada for a I year. see. Okay. So, yung specialization ko po talaga, yung stereotactic radiosurgery and stereotactic body radiation therapy. So, sila yung parang pinaka-accurate and modern form of Yes. radiation now. Mm-mm. So, usually, may indications lang sila, hindi sila ginagawa sa lahat ng cancer. Ganon. So, kailangan natin Oo. i-check kung candidate yung patient or not. Mhm. Pero pwede siya for very small lesions na Yes. usually hindi operable. Aha, Tapos, depende po sa case. So, kailangan talaga i-check kung beneficial pa yung SRS-SBRT sa patient or not. Yes, so with that vast experiences, at the same time, yung mga inputs galing sa mga prestigious and highly respected mga institutions in the medical profession, that could bring forth a lot of good things for the people of Zamboanga. So nandyan na yan kay Dr. Ella May Cruz, ang experience, ang anuman ang pwede niyang gamitin para sa mga kababayan natin Zamboangueño. Alright, Tagalog kita mga bisinos. Si Igualaño de Bueno man Tagalog, Colonel Assistant di Dr. si Miss Juliana Bakal Aliana. Pero pwede kahit papaano makakaintindihan din kami ni Dr. May. Sabi ni Dr. Hill, Opo. mas komportable ako sa Tagalog, but I could understand Chavacano na, so I'll do the necessary adjustment kasi usually mabigat din sa akin, Doktora, yung Tagalog. Alam nyo na yan, Sambuangueño eh. Opo. Sorry, sir. But anyway, let's enjoy this conversation. All right. For the people of Zamboanga, para maintindihan talaga nila, kasi dalawa lang ang ospital na may ganitong klaseng treatment, radiation technology, radiation therapy. Unang-una, plainly explain sa public natin, sa mga viewers and listeners at FB followers, ano ba talaga itong konsepto ng radiation therapy, Dr. Ella May, please? So, ang cancer treatment, multimodality po siya, no? Okay. Tsaka depende kung anong cancer po meron yung pasyente. Okay. Pero usually, so let's take for example yung case ng breast cancer. Mhm. So, madaming doktor po yung mag-handle sa case. So, usually yung surgeon po nandyan. Okay. Andyan din po ang ating medical oncologist or yung doctor po ng chemo or systemic treatment tsaka hormonal treatment. Mhm. Tapos yung third one po kami, yung radiation therapy. Okay. So, ang radiation therapy, ang technology talaga na ginagamit namin is X-ray. So, Okay. kagaya ng X-ray po na ginagamit pag may ubo tayo to check the lungs, or pag may fracture, to check yung buto, kung ano nangyari sa buto. Mhm. Pero, nagiging treatment siya kapag yung X-rays po, sinashape sa shape ng bukol, Mhm. which is the target. Tapos, ang ginagawa ng X-rays doon sa bukol, tinatarget na yung DNA ng bukol, Mhm. hoping na mamatay na yung bukol, di na siya lumaki, tsaka di na rin siya kumalat. Mhm. So, parang ganun lang yung sense ng radiation therapy. Mhm. Ang important siguro na malaman nung
listeners is painless siya. Okay. Parang x-ray pag may ubo. Hindi mo siya makikita kasi invisible ang x-rays. Pero rest assured na tinatamaan niya yung target kasi sa modern machines natin ngayon, modern technology, nakikita namin yung target very well. Tapos, mas na-avoid namin yung mga katabi na ayaw tamaan. Okay, okay. Kasi hindi siya target. All right, from the medical parlance, medical appreciation of ganitong klaseng radiation therapy, pwede nating sabihin, este klase de treatment necesita para kung aquel mga tiene problema na cancer. I would rather say, doktora, parang bagong friendly approach sa mga may problema sa ganitong klaseng health concern like tumor, like cancer, whatever. Pero excuse my ignorance, Doktora Elamay. It's okay po. Kami kasi dito sa profession namin sa media, pag sabi namin radiation, parang negative sa amin eh. Lalong-lalo na yung room namin dyan, bawal kung sino man lang pumasok dyan kasi may radiation. Pero dito sa atin, in our conversation, we have to bring our patients closer to the radiation therapy procedure. Parang ganon ang pagka-comparison ko dito, doktora. Tama po ba yung observation ko? Iba yung radiation na takot kami, we are afraid of, iba yung radiation na kailangan natin. Opo. So, very common po yung ganong hesitancy towards radiation. Pero we have to understand na madaming types of radiation. Ayun, So, yun. kumbaga spectrum siya. Kapag pag-aaralan natin. Yes, Tapos yes. we will focus on the x-rays. Yes, So yes. the x-rays, meron kaming tinatawag na radiation protection principles. So ina-apply po 'yun sa cancer centers. So kung papasok kayo sa cancer center, may kita nyo all ages po nandoon. So paminsan may pedia patient kami, may adults like us, tapos may elderly din po. So as a matter of fact, I was pregnant when I was a resident, when I was training, and again while I'm working. So thank God yung children ko healthy right now, no? Kasi safe to be around the machine. Yun. It's safe to talk to the patients. So hindi ako radioactive as a worker in the cancer center. So, kasi safe po yung radiation kasi we know how to use it safely. Yeah, so, you have yun yung just, difference. Correct. Tamang-tama. You have just delivered the right impression to the viewing public and yung mga nandyan sa Facebook. Ibang klaseng radiation ang sinasabi ko kanina from my point of view as a broadcaster. Iba rin yung radiation na sinasabi ni Dr. Elamay na kailangan natin bilang isang procedure, isang manera para pwede ka natin ayuda na diaton mga health concern. Ngayon, let's move on. Sa ganitong klaseng therapy, radiation therapy, Dr. Elamay, may mga kategory ba kung ano-anong mga classification ng cancers ang pwede siya i-apply, Doktora? So, that's a very good question. So, it depends po sa case ng patient. Pero in general, based sa studies, almost half of all cancer patients will eventually need radiation treatment at some point of their treatment. Of their journey. So may mga kaso po na early stage kailangan kami. So ang good example dyan, lung cancer na stage 1. Tapos usually ito pong mga may patients na may lung cancer, smoker sila, so paminsan nahihirapan na sila huminga or meron na sila ibang sakit na does not make them eligible for surgery. So hindi na kumbaga safe i-surgery kasi usually surgery yung unang ginagawa pag early stage lang cancer. So pagka ganun, ang isang option na pwede nilang gamitin for treatment is radiation therapy, yung SABR, yung SBRT. So instead na tanggalin yung maliit na lang tumor, i-radiation na lang siya with SABR, SBRT. So yun sa early stage lang cancer. Tapos kung stage 2, stage 3 lang cancer,
part pa rin ng radiation sa treatment nila. Pero sa cases na yun, so usually may lymph nodes na yun pag stage 3, ang radiation, hindi lang sa bukol, pati na rin sa lymph nodes kung saan nag-spread yung satellite office ng cancer. Tapos may chemo din po siya from our medical oncologist as part of the treatment. Kung stage 4 naman yung lung cancer, ibig sabihin kumalat na siya sa malalayo Ibang na organs, organs. Opo, paminsan mahilig yan kumalat sa sa brain, Okay. pwede rin sa bone. Yung radiation ngayon, targeted na lang doon sa mga may sintomas from usually from the bukol or from the kalat. So usually pag may kalat sa brain, nira-radiation din po natin yun. Tsaka kung may kalat sa buto na masakit, nira-radiation din po natin yun. So kumbaga nag-evolve yung role ng radiation, depende sa stage nung cancer. I see. Depende sa stage at importante, temprano pa, bago pa lang yung mga symptoms ng kung anumang klaseng health discomforts leading to cancer, you consult your experts. Isa na dito itong mga engaged in radiation technology. Okay, very important question from my end, Doktora. Paano natin i-simplify? Paano bang proseso nito? Because common to me, common to us, siguro mga viewers natin, kilala nila at alam nila kung anong itsura ng X-ray machine. Pero what about itong klaseng procedure? Paano? How is the procedure being done? So, Ang proseso po dito. Oo. So, ang first po na gagawin syempre, consultation. Okay. So, kakausapin po namin kayo, tapos titingnan namin yung biopsy result. Aha. So, para sure tayo kung ano yung disease that we have to treat. Tapos, hanapin din namin yung mga staging. So, usually, i-confirm namin na andun lang talaga siya. For example, kung lung cancer, nasa lungs lang or kumalat na ba sa lymph nodes. Wala bang kalat sa liver, sa bone, sa brain. So, pag sure na tayo sa stage, tapos usually meron ding MDT discussion. So, kakausapin din natin yung ibang doktor na nag-handle nung case. So, kung may surgeon, kakausapin po yung surgeon or yung medical oncologist para naman sa chemo, kung kailangan na may kasabay na chemo with the radiation. So, pag sure na po tayo sa treatment plan, from the discussion with the other doctors, in terms of radiation, may CT planning po kami na ginagawa. So, CT scan lang yon para makita namin yung target. So, nung old days, nung wala pang mga CT scan, X-ray lang po yung kaya. So, Okay. so kumbaga parang mas malaki yung kailangan tamaan para sure na hindi ka mag-miss. So ngayon, dahil CT scan na yung basis namin ng pag-target, Yes. mas maliit na yung margins. So Okay. mas konti na din yung kailangang bigyan ng dose. So mas maganda na ngayon kasi nakikita mo talaga. Yeah, oo. So, CT planning yun. CT Yeah. yung basehan kung anong tatamaan. okay. So, Pagkatapos po nun, yun yung Yes. first appointment, isa-schedule na yung start ng radiation. So, Okay. depende sa kaso. So, usually kung lung cancer na stage 2, stage 3, pwede po yun umabot ng 30 sessions. So, ang 30 sessions ay every day, every weekday, 15 minutes a day lang po kayo nakahiga. Iikot lang yung makina. okay. So, painless siya, para ka lang sinisiti scan. Wala kang mafe-feel. Malamig yung kwarto. Yun lang. After nung 15 minutes na ititreat ka, uuwi ka na. So, pag uwi mo, status quo, pwede kang magtrabaho, pwede kang maghatid sundo sa anak mo, pwede kang mag-mall, pwede kang magsimbahan. So, ang bawal lang usually is magkasakit. So, parati ka nakamask dapat, iiwas sa mga may sakit para hindi ka umabsent sa daily treatment. So, kung kunwari yung sa lung cancer 30 sessions, Yes. na 5 days a week, walang treatment during weekends, matatapos po tayo in 6 weeks. So, medyo matagal tayong magkikita. 1.5 months more or less. I Yung see. radiation from start to end. Kasi yung dose parang dahan-dahan siyang binibigay every day for 6 weeks. I At see. 15 minutes per day. Outpatient po. Siguro ang nasa isip ng mga viewers natin ngayon, and so to include myself, pag nasa loob ka na ng room o kung saan man ang radiation therapy na kailangan mag-undergo ka ngayon, ay isang pasyente, anong itsura, anong posisyon niya sa loob? Nakaupo, nakahiga, o sabi natin, ang concern natin, lung cancer, for example. Oo. So, very Paano good posisyon? question. Very good question. Yes. So, kung kayo po ay na-CT scan na, so, ang higaan po namin kamukha nun, matigas, tapos okay. single bed. Mhm. So, nakahiga po kayo doon.
paminsan may nilalagay kaming immobilization device. Aha. So lalo na kung ang target ay sa ulo, so may maskara po okay, yan okay, kung head and okay. neck cancer or brain. Kasi Mm. ang ulo bilog, so gumagalaw siya. Ayaw natin na gumagalaw ang target. Okay. So kung sa dibdib naman or sa tiyan, mas madali yon kasi Aha. lalo na kung cooperative la, kagaya natin, walang problema. Yung mga bata na Oo. hindi sumusunod, Tama, paminsan, tama. Oo. kailangan sila patulugin Mhm. or bigyan ng reward para sumunod. Kasi dapat talaga hindi ka gumalaw, nakahiga ka lang doon. Mhm. So napakadali lang niya. Nothing's expected of you other than Aha. do not move. Okay, pero siguro kung ang isang pasyente may schedule ngayon, for example, may schedule siya kay Doktora Ella May ngayon, may mga considerations ba sa mga preconditions niya? Baka may lagnat siya ngayon, umuubo siya ngayon, Mm-mm. or may mga other conditions na pero ngayon talagang schedule niya. How do we address this concern? So, syempre, we have to make sure na healthy yung patient. Otherwise, no, in other aspects, so ayaw natin na may infection siya kasi syempre papasok yun. siya sa cancer center. Mhm. Ang mga pasyente doon lahat may cancer, so madali silang mahawaan. Mhm. So, kung kailangan ma-treat muna yung infection, Aha. tapos hindi naman emergency na ma-radiation siya, kunwari ang bukol hindi masakit, hindi dumudugo, Mhm. tapos hindi naman emergency yung radiation, ititreat muna natin yung ubo niya kung may pneumonia siya, Mhm. or kung anong may sakit siya na Okay. hindi siya fit for the treatment. I see. Okay, Miss Krisa, please, mira do kita mga text messages. But anyway, I'd like to move. I'd like to go to one particular concern. Doktora, pag ang isang pasyente nandiyan na may schedule na for the regular visit, ilang session yung binanggit nyo kanina? Depende ba kung anong klaseng cancer? Correct. Our example kanila, lung cancer, 36 sessions on binanggit nyo? Correct po, 30 sessions, 30 Okay, 30. weekdays Yes. na 5 days a week. So, Mhm. total of 6 weeks po yun from start to end. Mhm. Depende po sa case. So, merong cancers na 10 days lang. So, usually yun yung mga short treatments pag may kalat sa brain or may kalat sa buto. Mhm. Tapos, meron din pong breast treatments na 15 days lang Mhm. to 30 days. Sa rectal cancer, ganun din po. Usually 25 sessions. Aha. Paminsan pwede rin 5 sessions. Okay. Depende po talaga sa plan. Mhm. Tsaka yung sequencing niya with surgery and Mhm. chemo. At kung anong stage na siguro. Correct. And kung anong stage. And kung ano yung purpose namin. Kasi Mhm, mhm. yung sa lung cancer, kung 30 days kami, usually definitive siya. Ibig sabihin, wala nang surgery. Mhm, mhm. So, radiation lang po talaga yung marireceive niya and chemo. So, kaya natin pino-full 30 days. Yes. Pero kung as kami, precursor, parang mauuna sa radiation, may plan talaga, mauuna sa surgery, may plan talagang operahan siya. Kunwari sa rectal cancer. Okay. Yun po, 25 sessions din na may Aha. oral chemo. Ganon din sa sarcoma. Pag may plano talaga siyang operahan, yung sarcoma niya, yung bukol sa Mhm, mhm. sa limbs. Pwede mag-undergo muna ng radiation therapy. So, yun po I see. yung Okay. management now, yung Aha, standard. aha. Hindi pwede diretso na sa... Pwede rin po operahan, Okay, tapos okay. ibigay kami pagkatapos. Aha. Pero base sa mga pag-aaral, mas less ang side effects namin kung ibigay kami before Before ang surgery. Okay. Tapos mas maganda yung pagtanggal sa bukol, Mhm. sa sarcoma, Mhm. pag nauna kami compared sa kung sa dulo kami ibigay. I see. All right. Pag sa X-ray machine, ang isang pasyente, as a prerequisite siguro, kailangan din yon para makita natin kung ano bang initial findings doon. May mga negative yan, doktora, pinapakita, di ba? Yung sa X-ray may negative, yung parang, ano bang tawag? Yung plaka? O parang ganun ang tawag, di ba, no? All right. Opo. Kung itong proseso, radiation therapy, paano po natin makikita ang resulta? Kayo, mga doktor, paano? So, nakita namin yung video mismo nung CT okay. scan. Okay. So, para siyang video nung CT images. Okay. So, maganda po siya kasi tuloy-tuloy. May kita namin per slice. Okay. May parang written result din po siya, care of the hospital. Okay. So, kung gusto niyo ng written document, mayroon din naman po. Pero video siya and then sa computer, dinidelineate namin or kinocontour yung targets sa video na yun. Okay, so after my initial findings sa mga ilan sessions, may mga oral medication ba yan sabay sa regular therapy?
sa So- radiation therapy, doktora? So the treatment itself is the radiation. Okay. So yun po Yun yung na. pinaka-treatment namin. Okay. Kung may gamot po or chemo, Okay. usually ang nagbibigay po nito yung doktor ng chemotherapy, ang ating okay. medical oncologist. Mhm. So sila po yung pwedeng mag-prescribe sa inyo nung gamot Pero may kung may ganit- chemo na kailangan. I see. Pero in usual cases, pwede yung actual radiation therapy at mayroon ding mga actual oral medication. O hindi Depende po sa depende. cancer. Opo. Okay. Depende sa cancer. Anyway, all right. So importante este mga bisinos el mga kenta uwi tamira ara. Numa chene se kantot abla baka chene mga kusay sinti. Usually ganun man yung doktora, yung mga pasyente, masakit kaya kasi radiation therapy baka masakit itong klaseng therapy. What you're trying to point out, painless. Walang ano man, pupunta ka lang sa isang room, kung anong posisyon sabi ni doktora, kung saan ang target, just follow instructions. Doon ka lang. Ilang minuto pala, doktora, ang session? So nakahiga po sila mga 15 minutes or so on average. Madali lang, oo. Okay, so kung 30 sessions, makikita nyo si doktora everyday, kung everyday ang session, for 15 minutes. Opo, 15 minutes. Yes. All right. Okay, doktora, share with me kung pwede, kung mayroon. May mga success story ba na yung mga pasyente who undergone this kind of treatment na after how many sessions, doktora, thank God, okay na ang pakiramdam ko, parang wala na. And eventually, malalaman nyo man rin yan sa resulta ng radiation therapy. May mga success story na ba sa West Metro at saka sa Zamboanga City Medical Center? So radiation therapy in general po, may mga success story naman. Yes, good. So not limiting it to one hospital or one center. Yes. So siguro yung oldest na nafa-follow up ko was may cancer treatment siya Okay. back in the 1990s. Mhm. So ngayon, very healthy, wala siyang problem. Kung hindi niya sinabi sa'yo, di mo alam na may cancer siya. Aha. Pero she has to see me for another cancer naman. Ay, nako. Na-cure na siya dun sa first cancer. So nagkaroon naman siya ng ibang cancer. So yun. Yung May patients na survive even more than 20 years. So usually sila yung mga may breast cancer. Okay. Prostate cancer po, matagal din yung survival. Mhm. May mga sarcomas din po na matagal ang survival. Mhm. So, depende talaga kung ano yung disease entity. Yeah, Kasi oo. yun yung usually nagsasabi kung ano yung progression. Yes. Tapos, syempre kung ano din yung health status ng patient. So, Mhm. nakafocus tayo sa cancer, pero syempre kailangan din alagaan ng patient yung cardiac health niya. Correct. Ibang Opo, aspeto ng yung health niya. neurologic health niya kasi one of the common causes of death pa rin in the Philippines. Yes. Yun, yung cardiac, Oo, stroke, Puso. lumalaro lang sa top 3 yung Oo. cancer usually. Okay, So yung top okay. 1 and 2, iba pa rin yung cause. I see. So, paminsan nag-focus siya masyado sa cancer, nakakalimutan niya yung iba. And regardless kung anumang klaseng cancer, kung after the session may mga positive indications successful, maybe the usual thing na dapat nating intindihin, yung lifestyle natin, importante na yan. Kasi may big factor, ang contributory factor dyan, ang lifestyle natin, doktora, di ba? I definitely agree po. Yes. Kasi may mga cancers na very strong yung environmental risk factor. So, andyan yung smoking. Yun, So, ang smoking, underlying factors. correct po. Hindi lang cancer yung ini-increase niya yung risk. Pati na rin sa gastric, bladder cancer. Tapos hindi lang sa kanya, sa smoker. Pati na rin yung second-hand smoke niya. Nag-i-increase nung risk doon sa mga nakakalanghap around him or her. So, I think smoking yung definitely number 1 na dapat i-stop. Kasi modifiable yan ang risk usual factor. advice, oo. Opo. Tapos yung andyan din yung healthy weight kung kaya. Pero I understand paminsan mahirap yon i-sustain lalo na kung busy yung lifestyle. Pero healthy weight po kung kaya i-maintain sa healthy BMI range. Tapos Exercise dapat siyempre. Yes, Regular. Oo. exercise
Very important. Yes, yes. So, sa breast cancer lalo na, may mga studies na that showed na kung nag-exercise yung women, kasi usually sa women man yung breast cancer, very beneficial siya in preventing breast cancer, and for breast cancer survivors, nakakatulong siya. So, kunwari may breast cancer na, nag-undergo na treatment, Yes. tapos kaya niya mag-exercise, fit siya for exercise. So, nakakatulong to sa breast cancer survivors din. All right. So, sa mga vecinos, querido radiantes, nadisuyo palang nombre mismo del klase de treatment, radiation therapy. It goes with technology and mga moderno ko sa kita tiyan na mundo. Maybe it goes along with it el presyo también de sa mga sina klase de treatment, but we are very lucky kay tiyan kita lay national donde ta pwede kita sa PD ayuda in a PhilHealth and some other institutions ta pwede ka naton ayuda. But Esteban, doktor, ito bang klaseng treatment? Is this one of the medical treatment na nandyan sa mga PhilHealth natin? So, very important po yung bringing up ninyo. So, Yes. you are correct. So, radiation therapy Importante, is oo. covered by PhilHealth. Yun. So, very big po yung coverage na some hospitals, they adopt yung no balance billing policy. oo. So, same is true with Mes Metro po. Yes. Wala pong cash out or walang babayaran yung pasyente na mag-radiation treatment Yun. sa cancer center. So, Okay, pag may good. PhilHealth siya na active, tsaka PWD-ID, enough na po yun. Yun. O, bueno sa mga bisinos, ha? Anunsyo, covered na PhilHealth. So, alin na West Metro, tali kanda Dr. Ella May and diso yung mga uban, eksperto, radiation oncologist, tali el aparatus, el machine que necesita, ya explica ya si doktora kay no ito ko sa kay manlinga sali, kay proven and tested ang sina klase de treatment, siya mga success story, pero ta depende pa siyempre si, por ejemplo, ya anda tuli atrasaw ya, si anda tuli comparato el success story del stage 1 or stage 2 comparato con el talya na stage 3, stage 4 na advantageous siya kay talito na temprano consultation and temprano treatment. I think that's the bottom line. Let's make use of el facilities kay channel, aparatus kay channel, expertise kay channel to our advantage. Takil mga doktor kay tabisita na programa diaton, itadali sa mga public information and encouragement, especially those que tiene vosotros concern about el Justedes health. Doktora, I really thank you so much for this opportunity, and we have these exchanges on air. But I'm very sure there's going to be another opportunity pa in the future, hopefully. Taro ka kita. But in the meantime, in closing, ano po yung mensahe ninyo sa mga nakikinig sa radyo, sa TV natin, at mga followers by the thousand, at dyan po sa e-media Facebook Live. Pasensya na po kayo sa Tagalog ko, but you can address the people of Zamboanga in Tagalog, Doktora. Opo. Thank you po for having Yes. me. Yes. Actually, I agree with everything you've said po. Thank you, thank So, you. I couldn't have said it better. So, for our listeners, I guess I just want to say, kung meron po kayong nararamdaman, lalo na kung may parang bukol, so wag po kayong matakot magpakonsulta sa doktor. So, pwede po kayo pumunta sa kahit na anong cancer center or sa primary healthcare provider ninyo, tapos sila yung mag-refer po sa cancer center. I So, see. yun lang po. All right. You know, Doktora, in a manner how you express yourself and convey that message to the public, kung yung mga taong nakikinig ngayon, nanonood ngayon, may ganitong klaseng mga health discomforts, the manner you express yourself, convincing them about this technology, gamot na siguro yan, Doktora. Sana, sir. All right. Anyway, bonito sa mga vecinos, no? Si el Doktor Dituyo, anda to na Disuyo Clinic, anda to, por ejemplo, kung Doktora, alin na West Metro. Akabar, bonito kuntigo tang kwento, soft-spoken, akil ba tasinti to ta entragad na Dituyo pensamiento, el cosa sila kuntigo tabla. Relief to takeda. Yung gane, announcer lang yun, tan interview, the way Dr. Ella May answers the questions, relief yun, na di mo todo, mas kinusabyo man Tagalog, tanintendihan kami siyempre mga bisinos. Anyway, Doktora, one more time, thank you so much and more power West Metro. Thank you din po, sir. Thank you. All right, good morning mga bisinos.
Es el día aton bisita este día. Mrs. No olvidar dito yung EXL capsule. Na breakfast, na mediodía, luego de noche. EXL dito yung food supplement. EXL capsule. Coffee break. EXL coffee. Mga kabisinos, para deserve na coffee break. EXL coffee. Let's go for good health and for good life. Otra vez, gracias con el West Metro. Physically present today, Doctora Elamay D. Cruz Lim, DPBRO, FPCR, Radiation Oncologist. Gracias, el tiempo es dale canato na kini media el West Metro. More power! Punto por punto, editorial. Onto con G.I.L. Climaco. Imidya mo. Solid. G-I-L. Give it live. Solid editorial. 105.9 Media Mo FM. Solid. Triste ba tu? Benea, iman alegre kita. At Alegre, it's not just about drinks. It's about the comfort that a fresh cup of coffee brings to your day. Every cup of Alegre tells a story of joy, comfort, and moments shared with friends and loved ones. Life's better with Alegre. Kaya kung triste ka, Benea, iman Alegre kita. Visit their branches at Divisoria Shelf, Pasonanca, and Encantada Building, Putik Tumaga Road. Or contact them at 0975-848-9206. Alegre Coffee, more than a coffee. It's comfort in every cup. Alam niyo ba kung anong paboritong diaper ni Mami para kay baby? Stretchable, breathable, and dry all day. Happy Baby Pants Diaper! Super absorbent and leak-proof. Happy Baby Pants Diaper! Combi fit, underwear-like, and easy to wear. Happy Baby Pants Diaper! Mura na, subok pa sa kalidad. Happy Baby Pants Diaper. For happy, active babies, choose only Happy Baby Pants Diaper. Available sa suking tindahan at leading supermarkets nationwide. EXL Makabuhay Plus. EXL Coffee Mix 17-in-1. Lleno na nutrisyoso ingrediente como el native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, cinnamon, guava y rose hip. Para na di aton buen salud, este ya el tiempo para cambiar na EXL Coffee Mix 17-in-1. Maskin cosa pa delisud, el cosa tutapasa, numapara, ikontinua lang. Go for health, go for life, EXL, may buhay sa makabuhay. Servicio de buen calidad. Buen para del ciudad. Junto con el mga personajes del Zamboanga City Medical Center. Este el programa